Yo, what's up mga lods? May share lang ako mga lods. Isa to sa mga importanteng gamit na dapat meron ka kapag ikaw ay may motor na di kadena na naka swing arm. Ayan, kapag ganito yung mga motor mo na ginagamit, di kadena, ito, meron akong share sa inyo. Matagal na to sa market. Ngayon lang ako nakapag-isip-isip na kumuha nito. Ayan. So, kung ayaw mong mag-tensiometer, bumili ka na ito. Chain adjuster. Yan o. Chain adjuster guide. Napaka useful na ito mga lods. Mapapadali talaga yung pag-adjust mo ng kadena. Kung nakasentro ba or hindi. Ayan. Ito lang siya. Kaklamp lang to dito sa sprocket at kadena. Ganito siya ginagamit mga lods. Laluwagan mo lang yan para makapasok dito yung sprocket at saka yung kadena. Tapos lalagay mo siya dito sa gitna ng isang link na yan. Diba para siyang may bewang sa gitna. Doon may tatapat tong ano na to, parang screw nya. Ayan. Tapos nakaklamp na rin syempre yung ating guide. Ganyan. Kung paano naman mag-adjust, napakadali lang mga lods. Titignan mo lang dito sa ibabaw. Ayan o. Tignan mo kung nakadiretso yung kadena dito sa guide na to, yung nilagay mo. Kung diretso siya. Kapag diretso yan, good na yung adjustment mo mga lods. Ayan, ganun lang siya mag-adjust ng kadena kung nakasentro ba o hindi. Ayan o. Mas maano mo sa personal kung diretso na ba yung rod na to. Kailangan diretso. Kapag paling, medyo tabingi siya, halimbawa lumagpas dito sa banda rito, mag-adjust ka lang dito sa adjuster mo. Ito. Yan. Kapag nakita mo na diretso na, yun, swak na yun. Hindi mo na kailangan mag-tensiometer pa dito. Yan. Mas mapapadali. Dito ka lang titingin. Kasi minsan, sa mga adjuster, may mga adjuster na hindi pantay eh. Akala mo pantay na pero hindi pa pala. Pag nakita mong pantay na, pwede mo nang tanggalin. Tapos, isang palatandaan para malaman mo kung pantay nga talaga yung pagkaka-adjust mo ng kadena. Isa to sa palatandaan mga lods. Kung yung mga ngipin ng sprocket mo is nasa gitna ng mga roller ng kadena. Kahit ikutin mo. Iikutin mo dapat yung gulong. Ganyan. Tapos, kapag nasa gitnang-gitna lang talaga siya, yung mga ngipin sa roller. Ayan, matik yan. Nakasentro talaga yung kadena mo mula dun sa engine sprocket papunta dito sa rear sprocket. Kasi pagka hindi diretso yung pagkaka-align mo dito sa gulong, tatabingi yan mga lods. Yung ngipin yan minsan nakadikit dito sa kabilang side kung paling yung pagkaka-setup mo. Minsan naman nandito sa kabilang side. Kaya pagka nag-adjust ka, dapat yun ang isa sa palatandaan mo. Kahit ikot-ikutin mong ganyan, pabaliktad man, abante or atras, dapat yung ngipin ng sprocket nasa gitnang-gitna pa rin ng mga roller. Napakamura lang ito mga lods. Sa Orange app mabibili. Yan, maglalagay ako ng link kung saan pwede mabili ito mga lods. Napaka-importante din niya para hindi ka na magta-tensiometer. Mas mabilis yung pag-align ng kadena mula doon sa engine sprocket dito sa rear sprocket. Makikita mo agad kung tabingi or hindi. Unlike doon sa traditional nating ginagawa na napakatagal pa nating i-adjust. Na-adjust natin, pinapantay-pantay pa. Minsan, hindi yun pantay. Mas accurate siya gamitin. Tsaka mas mabilis. So, share ko lang sa inyo mga lods sa mga gumagamit ng mga ganitong motor. Mas effective to compare dun sa traditional nating ginagawa. Alright? So, that's it sa lahat. Peace.